Grace and peace to you, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa paniniwala natin bilang Katoliko at lalo na sa mga katuruan ng ating simbahan na basic, diba? Kung ano ba ang foundation ng ating pananampalataya, ano ba ang naging basihan ng ating pananampalataya, at paano ba tayo naging simbahan ng Panginoong Jesucristo, paano ba tayo nagsimula, paano tayo lumago, at paano natin napagtagumpayan ang mga challenges na dinanas ng mula pa ng ating mga ninunong mga unang Kristiyano hanggang sa panahon ngayon. Dahil sa panahon ngayon, marami pa rin sa atin mga Catholics, kahit ng mga dating seminarista, ay in action, ay masasabi natin ay matamlay. At hindi natin napapansin in reality na naging malakas na yung kalaban. Paano ko nasasabing malakas? Kasi sa maliit na pagkukulang natin ng pangunawa at failure natin sa pagsagot sa mga taong gustong malaman ng katotohanan, yung mga taong haw sa katotohanan, ay lalo silang naliligaw. Lagi natin tatandaan ang sinasabi ni San Pedro, set Christ the center of your heart and be always ready. Dapat maging handa ka to answer those people who question the faith or the hope that is in you. Pero gawin mo yun. Pag may nagtanong sa iyo at nagtanong, sasabihin sa iyo ay ano bang pananampalataya nyo, ano bang paniniwala nyo. Be ready. At tatandaan nyo, gawin nyo yun with humility and fear of the Lord. Yun ang sinasabi ni San Pedro sa atin. Ngayon, ano bang paniniwala natin sa simbahang Katolika at ano bang basihan ng ating pananampalataya at paniniwala? Dito tayo magsimula. Basic na basic ito. We have the triad of faith, di ba? Na foundation of faith. Meron tayong sacred scripture. Alam na natin yun, yung Bible. Pag sinabi nating Bible, yun ay tinatawag nating biblical canon. Pag biblical canon, yun po ay pinili na mapaloob dun sa Biblia. Yun yung accessible sa atin ngayon na binabasa sa simbahan. It comprises 73 books, 46 sa Lumang Tipan at 27 naman sa Bagong Tipan. At ang pangalawa naman sa liga ng ating paniniwala at pananampalataya ay ang sagradong tradisyon. Ang sagradong tradisyon ay nasusulat ito sa Bible, sinasabi ni San Pablo na magpakatatag tayo dun sa mga tradisyon na ipinasa sa atin. Whether ito ay pasalita o pasulat, yun ay maging matatag tayo doon. Kasi marami kasing nagsasabi sa atin na sola scriptura, Bible lang ang ating nanaligan at hindi ang tradisyon. Kaya marami sa ating Katoliko kapag na-encounter yung mga ganitong question ay naliligaw na. Tandaan nyo, ang sola scriptura dumating lang yan noong panahon ni Martin Luther. Kaya dapat alam nyo ito, mga basic na bagay na ito. Yung pangatlo naman na sa liga natin sa pananampalataya ay yung otoridad ng simbahan. Hindi pwedeng maglakbay ang isang kalesa na wala ang kabayo. Yan, lagi nyong tatandaan. Hindi pwedeng tatakbo ang sasakyan na wala ang nagmamaneho. Lahat sa pag-interpret ng sacred scripture at sacred tradition, lahat ng yon, lahat ng nakasulat sa Biblia, dapat igagalang natin yung authority of interpretation. Dapat tingnan natin kung anong paniniwala ng ating simbahan patungkol dito, ano ba right interpretation dito. Marunong tayo magtanong at magsaliksik at ipagdasal natin na ang kalaman at karunungan na yun ay hindi magdadala sa atin sa kayabangan, kundi magdala sa atin sa wisdom ng Holy Spirit para tayo ay maging open bilang baptized person na mag-share sa mga taong nangangailangan at uhaw sa kaligtasan. Kasi as baptized person, lagi mong tatandaan tatlong role mo nung bininyagan ka, nung binautismuhan ka. Una, maging pare. Isang role ng bawat Kristiyanong binyagan ay maging pare. Ibig sabihin, ikaw ang mag-bridge ngayon, maging tulay ka dun sa tao patungo sa Diyos. At yung isa naman, maging prophet ka. Dapat carrier ka or bearer ka ng God's message. Hindi pwedeng baptized person ka pero mga sinasabi, wala dito, wala doon. Dapat alam mo yung sinasabi mo. Dapat alam mo na nasa iyo ang Diyos nung ikay binautismuhan, bumaba sa iyo ang banal na Espiritu. In effect, nagkaroon ka ngayon ng tumutulong ngayon sa iyo ang banal na Espiritu para gawin mo ang bagay na ito, na mag-preach ka, mag-share ka ng gospel sa ibang tao at hindi mo hayaan na umiikot sa conversation nyo sa bawat araw na ito ay puro lang kabuluhan lang. Lagi mong tatandaan na kahit isang mabuting bagay
matutuwa ka kapag alam mo mabuti at intensyon mo na papurihan ng Panginoong Diyos sa mga gawa mo. Yung pangatlo naman na role ng isang baptized person ay maging hari. Ibig sabihin, kailangan mo maging manguna parati sa mga tao. Sa bawat mong gawain, parati mong pangunahan ng tao by giving them this truth sa kanila. Sabihin mo, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. At dapat itong gagawin natin, dapat itong way of life natin. Isa yun sa mga role natin, huwag natin kalilimutan yung bilang mga kapatid. Ngayon doon tayo sa Bible muna. Kasi meron tayong issue dito sa Bible eh. Kasi maraming Protestant, mga evangelicals, born again at iba mga sulpot na sekta nagsasabi na ang dapat yung paniniwala natin, lahat tayo ay dapat nasa Bible. Tama ba yun? Mali. Kasi ang Bible, na-compile lamang ang Bible noong panahon ng 4th century. Pero mga century bago yun, noong unang siglo, pangalawang siglo at pangatlong siglo, umiiral na pang simbahan. Diba? Meron ng mga paniniwala at mga pinapairal na mga batas sa unang iglesia. Yun. At ang Biblia, kaya siya isinulat at kung bakit 73 books ang meron tayo ngayon, dahil nung panahon ng 4th century ay kinailangan Papa Damaso na i-gather lahat ng mga sacred scripture at lahat ng yon kailangan nila i-assess whether inspired by the Holy Spirit o hindi. At doon na-gather ito at na-finalize na 27 books na meron tayo ngayon sa New Testament. Ayun ay declare na inspired at pwede basahin for liturgical readings, babasahin sa simbahan. At hindi lamang basehan ng paniniwala. Kasi ang mga sinasabing inspired books ay naglalaman yun ng buhay ng Panginoong Jesucristo, ng story ng salvation at ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yun ay isa sa mga pamantayan bakit pinipili na sacred ba ang isang sulat. At malalaman natin na may hindi nakapasa doon sa standard ng simbahan. Pero hindi ibig sabihin noon na isinantabi lang yun at walang bisa na yung ibang books na ginather noong 4th century. Diba? Lahat ng yun mabisa at pwedeng batayan sa katotohanan. Gaya lamang ng pagpapako kay San Pedro ng pabaliktad sa krus. Wala naman sa Bible pero katotohanan na isusulat ito. At ito ay nasusulat sa tinatawag nating Deuterocanonical books. May mga libro kasi na hindi nasali sa Biblia kasi hindi naman sila pwedeng basahin sa simbahan. Yeah. Pero pwede silang maging batayan ng katotohanan. Kaya tayo, mga Katolik, dapat marunong tayo sa magawa. Yun ang Bible. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ang Bible, sabi ko nga 4th century, nauna pa yung practice ng baptism noon. Nung 1st century, malalaman natin na pinapairal na noon yung pagpipiraso-piraso ng tinapay at paniniwala na ang katawan at dugo ni Kristo ay tunay na katawan at na pagkain at ang kanyang dugo ay tunay na inumin at hindi lang symbolic. Kaya nga nung panahon ng mga emperador na nag-persecute sa unang mga Kristiyano, na ginagatungan naman ng mga Hudyo, na sinasabi ng mga Hudyo dahil ang Hudyo malakas ang impluensya sa Roma. Sabi ng mga Hudyo, itong mga Kristiyano na ito ay banta ito sa Roman Empire. Diba? Ang sabi ng mga Hudyo, kayo, kanibalismo kayo. Kumakain kayo ng laman ng tao. Dahil nagpipreso kayo ng tinapay, pininiwala nyo, ito, na tunay na karne. Pero totoo naman. Dahil sabi ng Panginoong Jesucristo, kumain ang inyong mga ninunang mana sa disyerto, pero namatay sila. Tunay, na kapag kumain kayo ng aking laman at uminom ng aking dugo ay hindi kayo mamamatay. Anong ibig niyo sabihin? He is the bread of life, come from heaven. And whoever eats and drinks His blood will have eternal life. At yan ngayon yung isa sa pinaka sentro ng ating pananampalatayang Katolika at Kristiyano. Ipagpapatuloy natin ang video na ito sa susunod na episode. At dahil hanggang 10 minutes lang ang ating video. So, next.